Ayan, so nililiguan na po ang ating doggy-doggy na si Roba Chang. And then isusunod na si Flexi. Ayan. More often than not, makaka-encounter ka ng may mga topak. Doon sa sa Jafina. Kita-kita-kits po tayo doon. Kain kayo, kain. Ba't ba't ayaw kumain? Ano ko sa plato na naman ang aming mga aso. Oh, ayun, bumangat na si Flexi. Paikot-ikot pa bago kumain. Roba, go! Ayan namang isa, ang ate-ate naman yan. Bago kumain, ate pa. Ito, maarte talaga to. Mapili. Hindi siya, kumbaga hindi siya yung, ano bang tawag doon, di ba, patay gutom effect. Hindi siya yung, yung kahit anong bigay mo, kakainin na lang, hindi siya ganun. Yung isa medyo masiba. Pero nagtaka ako at medyo hindi agad siya lumapit. O, yan si Roba. O, yan, lalapit na. Okay. Kailangan ka niyang musisiin kung may ano ba itong pagkain. Kaya kailangan pa nga niyang yan akain na. Kailangan pa niyang pagmasdang mabuti, amoy-amoyin muna, kilatisin mabuti. Ang kanila pong pagkain ay, naku, mas bongga pa sa amin. So yung dati pa rin, sayote, carrots, at saka chicken. Yan ang kanilang nakaugalian. And then may mga kami, syempre, may mga treats. Ito yung isa, are. Yan. Chicken. Cheese crackers. And then, eto yung isa, yan. Ito malimit kong bilhin. Hoy! Busi! Ah? Napaka-arte dito. Roba? Kain ikaw doon. Ba't baga ayaw mo na agad? Ha? Kain, bunso. Ba't baga ayaw mo kumain? Kain, bunso. Ito isa yan naman. Dami na naman. Bakit kakainin naman nila mami pag nagutom? Hindi ko na muna bibigyan ng treats. Kain. Ito yung kanilang tubigan. Yan. Ayan, so nililiguan na po ang ating doggy-doggy na si Roba Chang. And then isusunod na si Flexi. Ayan. At habang nililiguan itong mga bata, tayo muna magdaldalan sa labas. Okay. Charang. Hindi pa po natin miss ang Japan, supposed to be. Pero nami-miss na natin dahil sa sobrang init. So iniisip ko na lamang yung July, August na mas patindi pa rin yung init para hindi ako mainggit. Pero at this very moment, ano pa doon? Mahalumigmig. Malamig-lamig pa. Mga simoy bagyo pa. Dahil spring pa lang po doon. Sa mga pupunta ng Japan, samantalahin nyo na. Pumunta na kayo ngayon para makita nyo ang sakura. Naku po, Diyos ko, dumaan sa aking memory sa Facebook. Ang mga eksenang ito. Ay, gusto ko din siyang makita at mapuntahan. Dahil naisip na naman natin ang Japan. Ayan, sandali. Hindi. Nakaligo na siya. Wambango! Sandali. Ayan. Okay, naligo na baby. Ligo na ikaw. Ayaw mong lumabas, ha? Hoy! Hindi ako nakaupo. Ba't nandyan ka? Itong isa sa pinakamasarap dito sa Philippines. Philippine. Bango. Sandali lang, ha? Okay, so naabala tayo. Nandun siya. Nasaan na tayo? So sa mga pupunta ng Japan, ito yung ilang mga bagay na i-expect nilang makikita niyo. Although hindi niyo iniisip na maaari makakita kayo ng mga ganito, ay isipin niyo na. Naintindihan niyo ba ako? I mean, i-ready niyo na. Yun. Okay, so i-ready niyo yung sarili niyo. Brace yourselves for this unexpected images na makikita niyo sa Japan. Una, more often than not, makaka-encounter ka ng may mga topak. May mga problema sa isip, may mga weird kumilos, may mga kakaiba ang kanilang galaw at kilos at tingin sa'yo.
may mga nagbibigay sa'yo ng chills and scary moments kapag natititigan mo. So, ikaw na yung mag-a-adjust, lalayo. Yan, maraming ganon. Dito naman sa atin, marami din may mga topak o mga topak ng attitude, mga kayabangan, mga kasupladuhan, ang mga akala may kusinong kagaganda. Mga ganon. So, in short, marami ka may encounter doon, seriously speaking, marami ka may encounter doon na parang may mga konting problema sa isip. Sumasanay ka na sa iyong paglalakad, sa mga malls, sa mga train stations. And sa aking personal experience, mas marami akong na-encounter na ganun sa train stations, o sa train mismo. Kami ay pasakay na. Ayun ang dunugan. Papunta na kami kay... Kumain. doon sa sa Jafina. Kita-kita kits po tayo doon. Lagi ako nila ng cheese, ah. Nakakagaling sa... Nakakita ka kita. Ang ulam natin ay charang! Ayan, sardinas sa ginisa. Ang sarap! Oh, diba? Super manok and veggies ang aming mga doggies. Kami, sardinas! In fairness, and kidding aside, again, masarap to. Yan. Hindi naman pwedeng lagi tayong karne. Ayan, may sabaw pa yung adobo natin, oh. Charang! So, ano yung mga usual na dahilan kung bakit may mga ganyang mga kaso o ganyang napakarami mong makikitang may mga, yung mga tipong mentally disabled or mentally disturbed? Or ano ba yung mas magandang sabihin? Yung merong intellectual disability? Parang ganon? Ay dahil sa napakaraming factors. And tatlo sa mga factors na yon, eto. Kumbaga, marami mga tao ron na walang mapaghingahan, walang mapaglabasan ng sama ng loob. Ayaw magpatingin, ayaw magsabi, dahil nahihiya, dahil natatakot. At kung di man magsabi, walang mga kasamang kapamilya o close circuit of friends na nakakadetect o nakakapansin na may gano'n na. So nagagawa ng paraan ng mas mabilisan. Yun. Pangalawa, maganda naman to. Napakarami, huwag natin sabihin halos lahat, kundi napakaraming mga places like restaurants, food stalls, markets, mga ramen houses, halos mga pang-postcard lahat. Halos Instagrammable lahat. May mga restaurants sa parang kung ano yung nandun sa nakita mo sa labas, sa kanilang mga parang everywhere. There's always a work of art. Yun. So, ito lang mga examples.
ba? Eh, dapat nakahanda lagi ang iyong camera. Sobrang init. Ay, nako. Ayun, at pagdating sa panahon, kagaya na sabi ko kanina, kung ayun yung maranasan yung klimang Pinas, huwag kayong pumunta ng June, July, August, at mga kalahati ng September. Dahil sobrang init, lalo doon sa aming area, sobrang init, parang mas mainit pa yung hulab kaysa sa dito. Malapit din naman kami sa dagat, at yung lugar namin doon malapit din sa dagat, pero iba talaga. Labkit na ay, ewan. Except kung gusto nyo mga mag-beach-beach. So, tumbukin nyo ang ganong panahon, ang summer, para ma-enjoy ninyo yung mga beach kasi sobrang init talaga. Yung para makapag topless, swimsuit, or swimwear. And then kapiranggot lang mga suot-suot. Yun. And total kasama natin sa vlog na ito ang ating mga aso. Usapang aso tayo. Wala kang makikita ang dumi ng aso doon. Lalong-lalo na sa mga probinsya. Oo, malinis talaga. Dinadakot talaga nila. So meron silang naka-ready na pangdakot. In case na magdumi yung aso, may pangdakot sila. May mga pang-spray-spray pa. So, it would be very, very rare na makakita ka ng dumi ng aso na nakakalat sa kalsada. Next, ang daming nagbabasking. Yung mga kumakanta for money and to display their talent sa mga streets. At sa mga iba pang lugar, like sa park and everything. So, syempre, meron silang mga permit doon to showcase their talent and to gain some monetary chances para sa kanilang galing. Tapos na? Natin kung tapos na si ano. Dali ha. Sakto, tapos na si baby. Subukan kita ng konti. Bigyan natin ng konti. Ayan. Laro kami doon. Okay, doke. So yun, nasaan ba tayo? Uy. Nasaan nga ba tayo? Ano pinag-uusapan natin kanina? Diyos ko. Epekto. Pag-usapan natin sa araw yan, ha? Yung mga epekto kapag umabot ka na ng Sweet 16. Ang dahil pagbabago. Paano ko ba may tutuloy yan eh? Ay, ayan eh, ang mga anak ko yung nakagayaan. Ay, ano ka, paano gayon? Okay, so sabi ko na sa inyo, maraming makikita ka na may mga konting diferensya sa pag-iisip. Comparatively speaking. Kasi dito naman eh, malipit din tayo lumabas. Siguro pa isa-isa, pero talaga minsan makakita ka ng dalawang encounters o magkakaroon ka ng dalawang encounters sa gano'n, o tatlo. Ganon. Bukod pa yung mga tahimik na masasamalang tingin sa'yo. And then, basking, and then yung init ng panahon. Huwag mag-away. Naku, Diyos ko. So we have to say bye-bye na at nag-aaway na ating mga chikiting. Ay! 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 Away naman kayo, ha? Aso yung isa? Tigil kayo.